Binatikos ng Bangsamoro netizens ang desisyon ng mga kongresista mula sa BARM at sinabing nasilaw sa ipinangako di umano ni House Speaker Martin Romualdez para pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang mga BARM lawmakers na pumirma sa impeachment complaint ay sina Lanao del Sur 2nd District Congressman Yasser Balindong, Lanao del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adjong, Maguindanao del Sur Representative Muhammad Paglas, Sulu 2nd District Representative Munir Abison, Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative Bay Dimple Mastura, Sulu 1st District Representative Samir Tan at Tawi-Tawi Representative Binzar Zali. Si Basilan Representative Mujib Hataman lang sa BARM ang hindi pumirma. Ayon sa mga netizen na nagpalabas ng kanilang saloobin, opinyon sa social media, hindi raw nagtanaw ng utang na loob ang mga kongresista sa pamilyang Duterte na napakalaki ang nagawa para sa Bangsamoro. May nagpahayag pa na pinatawag ni Speaker Romualdez ang mahigit sa 200 mga kongresista sa isang opisina at pinagsabihan na sigurado na ang kanilang 20 million pesos kapag pumirma sa impeachment kontra kay Sara Duterte. Ayon sa pahayag ng isang mambabatas, napilitan siyang pumirma dahil kawawa ang kanyang constituents kung hindi niya matatanggap ang pera sa proyekto ng kanyang distrito. Pumirma din si South Cotabato Representative Peter Miguel at General Santos City Representative Loreto Acharon. Kaugnay nito, hindi pumirma ang dalawang mga kongresista mula Sultan Kudarat Province na sina 1st District of Sultan Kudarat Representative Bayrihan Sakaluran at Sultan Kudarat 2nd District Representative Horacio Swansing at si North Cotabato 2nd District Representative Rudy Kawagda. If I get impeached, then that is my end. Tapos. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? Impeach Sara now! Impeach Sara now! Impeach! Kasama ang sa inyong mata. Kayo kayang i-impeach namin. Si BBBN may i-impeach, hindi si BP Sara. Ngal-ngal lang mo diha. Hulat lang. Pila na lang kaadlaw. Iproklama na namo ang bagong presidente sa ating bansa. Subukan ninyo. Mga luko kayo, talaga kayo ha. Wala kayong ginawa sa buhay ninyo kundi paninira sa mga Duterte. Mga kapal ang mga mukha ninyo. Kung gusto niyo gumawa ng presidente, ha? Lumayas kayo. Nasaan? Doon kayo nabilong. Doon kayo sa alien. Hindi kayo sa Pilipinas. Bawal sa Pilipinas ang kurap. Bawal ang sa Pilipinas ang magnanakaw. Tigpakarong ingnon. Impeach inyong mata. Si BBM ang dapat i-impeach at hindi si Sara. Loko. O, opinion ko lang to. Dahil demokrasya tayo. Magpalihi ko karon January 1. Loko kayo. Kamu mga yulalista, mga bangag. Mga sabog na. Happy New Year sa inyo lahat. Tapos ano muna? Punta muna ako. Sabi mo, invited ka ma'am doon? Hindi kami invited, pero baka yung majority yon. Tapos, ano yung lang invite? Impeachment ba yan? Ma'am, paano mo nalaman na merong caucus kung hindi po kayo invited? Na dinig-dinig lang namin. So, puntahan ko muna ako. Paano niyo po nasabi na impeachment yun at permahan yun? May nagsabing official. Official, gano'n An kalapit official has told you that there's a signature leader? from the majority. Malapit. Sorry. Sige. Nakuha
Can you say it na kayo mismo? What is this meeting about? O anong narinig po ninyo? Sabihin ko naman. Kayo po. Ano po yung narinig niyo? Well, parang naghahanda yata ang majority doon sa ipipresent mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung ano yung impeachment complaint na yon. Is it 1, 2, or 3? Yan. May narinig kayo? Or 4? Or 4, tama. But the official who told you, yes, he or she has signed the impeachment. Hindi ko pa nakita. May narinig kayo ilang bilang na po yung pumirma? Well, we are in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is? 103, pero nag-expect pa ng more than that. Okay. Hindi ko na muna sabihin yung final na number. Sige ma'am. See you later. Sinadya raw impeach si Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028 presidential elections. At live mula sa OVP headquarters sa Mandaluyong City, balikan natin si Camille Samonte. Camille? Yes, Jiggy, kanina pa nga tayo naghihintay rito sa labas ng opisina ni Vice President Sara Duterte, pero mula kaninang umaga ay hindi pa rin natin siya nakikita rito. Yan ay matapos siyang i-impeach sa Kamara sa botong 215. Pero ang ilang kaalyado ng mga Duterte ay nagsalita na tungkol dito. Hindi na raw nagulat si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Kapag tuluyang napatalsik si VP Sara, hindi siya pwedeng tumakbo at maglingkod sa anumang posisyon sa gobyerno. Naniniwala rin si Panelo na handa naman si VP Sara na harapin ang impeachment complaint. Pag pinagpilitan mo yan, lalong magagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya, at lalong mapapadali ang pagbagsak ng mga naninira sa kanila. Tulad ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte, tinawag na political persecution ni Attorney Vic Rodriguez ang pag-impeach kay VP Sara. Dapat daw respetuhin ng mga kongresista ang taong bayan na bumoto sa bise. Kung tutuusin, mas may ground for impeachment pa nga raw ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa umano'y unconstitutional na 2025 national budget. Naniniwala naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na diversion o nililihis lang ng impeachment ang issue sa blankong items sa Vitcom report ng 2025 national budget.